Samantala, pag-ulan at pagbaha naman ang dala ng bagyong Senyang sa ilang lalawigan simula pa kahapon. Daang-daang pasahero naman ang stranded sa mga pantalan dahil kinansila nga ang mga biyahe ng barko. Narito ang report ni Isay Reyes. Pabugso-bugsong ulan ang naranasan ng mga residente sa Caraga Region dahil sa epekto ng Tropical Depression Senya. Dahil sa patuloy na pag-ulan, unti-unting binaha ang mababang lugar sa ilang lungsod, kabilang ang Butuan City sa Agusan del Norte. Sa Agusan del Sur naman, inilikas sa mga residente sa bayan ng Beruela dahil sa pagbaha. Iniulat din ng LGU ang pagbaha sa mga bayan ng Tago at San Miguel, kabilang ang Caraga Region sa mga lugar na isinailalim na sa Signal Number 1 dahil sa bagyo. Walang tigil na pag-ulan din ang dala ng sama ng panahon sa lalawigan ng Leyte. Sa Baybay City, kanya-kanyang silong ang mga residente. Tumumal naman daw ang benta sa mga pamilihan dahil sa buhos ng ulan. Pila-pila pa rin ang mga truck sa kabaan ng Maharlika Highway patungong Pantalan sa Sorsogon. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 8 hanggang 9 na kilometro na ang pila ng mga truck. Ang ilan sa mga ito, inabot ng 5 araw bago makasakay ng mga roro patawid ng Samar. Kabilang sa mga dahilan ng delay ang peak season at masamang lagay ng panahon. 2 landing craft transport naman ang dumating para tumulong sa pagtawid ng mga truck patungong Samar. Dismayado naman ang mga biyahero sa pantalan ng Dumaguete matapos kanselahin ang mga biyahe kahapon. Karamihan sa kanila papuntang Bohol, Siquijor at Dapitan. Ayon sa Coast Guard ng Dumaguete, agad nilang kinansela ang biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat matapos itaas ng pag-asa ang Public Storm Signal Number 1 sa lalawigan. Stranded din sa Cebu City ang maraming pasahero dahil pa rin sa sama ng panahon. Kaya tuloy ang mga kumpanya na pilitang mag-refund ng mga ticket ng mga biyaheng kinansela. Maraming pasahero ang nagsiuwian pero may ilan na pinili na lang mag-antay sa pantalan. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting.